Okay, good morning accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin yung product costing. So dito sa product costing, inaalam natin kung magkano yung nagastos natin para sa isang piraso or kada serving ng produktong ibinebenta natin. So kailangan natin tong gawin para ma-assess natin kung yung pricing ba natin ay tama. Kasi bilang isang entrepreneur, kailangan ma-ensure natin na tayo ay tumutubo, na tayo ay kumikita. Okay? So simulan na natin yung product costing. So, yung example ng product natin ay yung Mr. Papaya Ice Candy. Okay, so lalagay nyo lang dito yung name ng product ninyo and then product costing and then discuss natin isa-isa yung mga headings. So, una yung ingredients and materials. So, sa ingredients and materials, nahahati siya sa tatlo, yung actual product, and then yung packaging and other expenses. Okay, so doon sa actual product, so ito yung mismo yung mga ingredients para mabuo mo yung mismong produkto mo. Okay, so para dito sa Mr. Papaya Ice Candy, so yung mga ingredients nila, syempre, number one ay yung papaya. And then, meron silang condensed milk, evaporated milk, sugar, water, and gulaman. Okay, so kung ano man yung produkto nyo, syempre, mag-iiba yun dito. Okay, so kailangan din ilagay nyo yung kahit na gaano kaliit na ingredient na parte ng produkto ninyo tulad ng paminta, ano pa, asin, betchin, o kung ano pa man yung nilagay nyo, no? So, ilalagay nyo lang siya yung mismong ingredients dito. Okay? So, dito naman sa packaging ay kung ano yung bumubuong wrapper or yung container ng mismong produkto ninyo, no? Halimbawa, dito sa ice candy, syempre nakalagay siya sa plastic. And then, meron siyang pa-tissue and then meron ding nakalagay na logo. Okay? So, sa packaging ninyo, ilagay nyo kung ano yung mga ginamit ninyo para dun sa container or lalagyanan ng produkto nyo. Okay? And then, sa other expenses, enumerate nyo din yung mga nagastos ninyo para mabuo yung actual na produkto ninyo tulad ng kuryente. Kung gumamit kayo ng tubig, sige, lagay nyo rin yung tubig or yung gasol. Sige, ilagay nyo yun. Or kung butane, yung ginamit nyo, ilalagay nyo yun dito. Okay? So, para dito sa ice candy kasi, ang ginamit nila, electricity. And then, meron din tayong labor. So, yung labor, yung effort mo, yung pagod mo. So, kailangan din natin siyang i-compensate or lagyan natin ng value or ng halaga, 'di ba? And then, yung huli naman ay yung transportation. So, yung ginastos mo para pamasahe doon sa pagbili mo ng mga ingredients na 'to or ng mga materials na 'to. Okay. And then maglalagay din tayo ng para sa allowance for wastages. No, kasi meron diyan mga natatapon, meron tayong mga tinitikman niyo, 'di ba? So lagyan din natin siya ng value kasi parte din siya para mabuo mismo yung isang buong produkto niyo. Okay ba tayo doon? So kung meron pa kayong mga other expenses tulad ng halimbawa inutos niyo lang sa nanay niyo na lutuin yung produkto niyo tapos inupahan niyo yung nanay niyo, lalagay niyo yun dito. No, lagay niyo labor. O kaya man yung iba nagpapitas halimbawa ng kamote, nagpapitas ng kung anumang gulay o kung anumang ingredients, tapos binayaran niyo, lalagay niyo rin yun dito. Okay, so lahat ng mga pinagkagastusan niyo para mabuo yung isang buong produkto niyo, kailangan accounted lahat. Okay? So after nitong ingredients and materials, so dito sa unit, ilalagay niyo lang kung anong unit niyo siya nabili? Halimbawa, dito sa papaya per kilo. So, lalagay natin dyan, kilo. Okay? Dito naman sa condensed milk, di ba nabibili yung kada lata? So, lalagay natin can. Nakikita pala ako. Tago na lang ako ah. Tapos, evaporated milk, can din. Tapos, sugar per kilo. Tapos, water per bottle. And then, gulaman per pack. Yan. Depende sa inyo kung paano nyo siya nabili. No? Halimbawa, dito sa sugar, kilo. Kalahating kilo lang pala binibili niyo, eh, lagay niyo 1/2 kilo, gano'n, 'no. Halimbawa sa condensed milk may naka-pouch, o lagyan niyo pouch. Sa papaya kilo or 2 kilos kung 2 kilo yung binili niyo, 'no. Kung paano niyo siya nabili, lagay niyo lang diyan. Then sa plastic naman, isang bundle. And then sa tissue naka-bundle din or naka-pack, 'no, depende sa inyo ha. Sa logo naman yung pagpa-print nun ay per page.
Yan. So, dito wala muna tayong ilalagay na. Dito sa papaya, halimbawa, 1 kilo ng papaya, magkano? Lalagay nyo lang din yun, no? Halimbawa lang to, mga hypothetical prices lang to. Huwag kayong magalit pag hindi masyadong tunay. Okay, 1 kilong papaya, 65 halimbawa. Condensed milk, 55 pesos. Isang lata. No, titignan nyo yung unit, no? Isang lata, 55 pesos. 1 kilo, 65. Paano po kung 2 kilo po binili namin? Idilagay mo dito 2 kilo tapos 130. Ganon, no? Kaya man, pwede mong isimplify na per kilo, 65 yung nandito. Okay? Dito naman sa evaporated milk, ganon din, isang can ay 30 pesos. Tapos, yung sugar naman ay per kilo, sugar per kilo, magkano 1 kilong asukal? Halimbawa na lang 50. Okay? And then, sa water naman per bottle, 30 pesos, yung 25 liters. Yung kulay blue, yung nilalagay sa water dispenser. No, tapos yung gulaman naman per pack, yung Mr. Gulaman ay halimbawa, ay magkano ba yun? 15 pesos. Yan. Tapos yung plastic natin per bundle ay magkano ba yung plastic per bundle? Halimbawa, 25 pesos. Yung tissue per bundle ay 50 pesos. Yung pa-print ng logo per page ay, dito tayo sa mga mura-mura, no? 15 pesos halimbawa. Okay, isang page. So, sa electricity, labor, transportation, and wastages, medyo estimate lang to. Okay, so halimbawa sa electricity, bilang ice candy sila, lalagyan lang nila ng price yung pagpapapalamig nila ng ice candy. Okay? Ganun din sa labor, saka sa wastages. Sige, tingnan muna natin na. Dito tayo sa yield. Yung yield, ibig sabihin, kung ilang servings yung nagagawa mo. Okay? Halimbawa, sa kada 1 kilong papaya, ilang pirasong ice candy ang nagagawa mo. Pag sinabi nating yield ulit, kung ilan yung servings. No, hindi kung ilan yung piraso ng nagawa mo. Halimbawa kasi, sa isang servings, 4 na pirasong balls yung nagawa mo. Okay? So, ilang 4 na pirasong balls ang nagawa mo sa 1 kilo. Ganun siya ha. Hindi siya per piece na kung ano yung nagawa mo. Okay? So, dito kasi sa 1 kilo ng papaya na worth 65 pesos, ang yield nila ay nakakagawa sila ng 30 na ice candy. So, syempre sa inyo, nakadepende yon. Halimbawa nga, kamote, no? 1 kilong kamote, ilang servings yung nagagawa nun? Yung servings nyo, kung 4 na piraso yon, dapat ganun. Hindi kada piraso ha. Naintindihan ba? Sige, pagka hindi naintindihan, mag-chat na lang. Okay? Sa condensed milk, ang servings na nagagawa, ganun din, 30 pieces na ice candy. Sa evaporated milk, sabi kasi nila, hinahati daw nila yan, kaya ang nagagawa nila is 60 na ice candy. Sa 1 kilong sugar, ang nagagawa nila ay 120 pieces na ice candy. Okay? Tapos, sa water naman, ang nagagawa nila ay 120 pieces din. Then sa gulaman, ang nagagawa nila 30 pieces na ice candy sa isang pack ng gulaman ha. Yun yung pinag-uusapan natin. Dito naman, isang bottle ng water ang nagagawa. Ilan ang nagagawa? Dito sa 1 kilong sugar, ilan ang nagagawa? Ganon na. Tapos dito sa plastic, isang bundle kasi, 100 piraso, kaya 100 servings yung nagagawa. Dito naman sa tissue, 200 pieces siya, kaya 200 din yung 200 servings din. Then sa logo, 15 na logo sa isang page, kaya 15 na ice candy yung nagagawa. Okay? Dito sa other expenses, estimate lang tayo. No? Halimbawa, sa kada 30 na ice candy, ang estimate ay magbabayad ng electricity ng 60 pesos. O, ganun lang, no? Okay? Hindi porket rep yan ng nanay mo, rep yan ng pamilya mo, hindi ka na magbabayad o hindi nyo napepresyuhan. Siyempre, lalagay nyo pa rin. Okay? Yung justifiable amount para pa-compensate yung expense na yon. So, ganun din dito, no, sa labor. O yung pagod, puyat, pag-aasikaso nyo sa kada 30 pieces or kada
30 pieces. Ayan, ang labor ay pwedeng 90 pesos. Ganon, no? O kaya man, gusto mo 60 pesos. Ganyan. Okay? Sa transportation, kung magkano yung naging pamasahe mo. Okay? So, halimbawa, sa kada 30 na servings, ang naging pamasahe mo ay 30 pesos. No, balikan ka lang kasi. And then, sa wastages naman, so dito mag-aalat lang tayo ng price. Estimate price para sa wastages. Okay, so dito mag-estimate lang tayo ng sa kada 30 servings, ang price natin para sa wastages ay 30 pesos. Okay? So, yan nga yung para sa mga tinikman, nahulog, nalaglag, nasayang, nabiyak, o kung ano man yung dahilan. Na. Okay? Nakuha ba? Okay. So, ngayon, para makuha natin yung unit cost, yung price, i-divide natin sa yield. So, 65 divided by 30. Okay? So, kayo, syempre, kakalkyuhin nyo yan. Pero kung may laptop naman kayo, pwede nyo naman na ilagay sa Excel. No. Yan. So, 2 decimal places lang tayo. So, ganun din to. 55 divided by 30. 30 divided by 60. No. Oh, pero syempre ako idadrag ko na lang to para mabilis. Pero kayo isa-isahin nyo yan. Okay, so 2 decimal places lang. Okay na tayo. So ibig sabihin pala, sa kada serving ng inyong ice candy, lumalabas na 2.17 pesos ang halaga ng papaya. Ganon siya, no? 1.83 yung halaga ng condensed milk doon. 0.5 yung halaga ng evaporated milk. And then 0.42 yung halaga ng sugar, and so on and so forth. Okay? So, ang gagawin natin dyan, i-add natin to lahat para makakalaman natin yung product cost per unit. So, ako, ifo-formula ko na lang siya, kayo i-calculate nyo isa-isa. So, ibig sabihin, 13.17 pesos yung cost nung kada ice candy. Okay? 13.17. Ibebenta nila yun ng 20 pesos. 20 pesos. Kasi medyo malaki naman siya. Okay? Saka purong papaya siya. Gagawin mo lang, yung selling price minus yung cost per unit, meron kang gross margin or yung markup mo ay 6.83. Ibig sabihin yung tubo mo, kada perasong ice candy ay 6.83 pesos. Okay? So ngayon, pag nalaman mo yung 6.83 pesos na gross margin nyo, so dyan kayo mag-uusap-usap ng mga ka-member mo kung okay na ba yan or reasonable na ba yan para ituloy natin yung business natin or ganito yung pricing natin. Okay? So kasi kung lalagay mo dyan, 15 pesos lang yung benta mo sa ice candy, 1.83 lang yung tubo mo. Okay? Eh kung titignan mo naman yung actual product mo na deserving naman siya in terms of quality, in terms of size, 'di ba? In terms of packaging na deserve niya naman kahit paano mag 20 pesos, pwede, 'di ba? 6.83 pesos. Okay? So ganun, no. Pwede rin siyang gamitin for decision making. Halimbawa tong logo nyo. Kailangan nyo mapaliit kasi yung cost para tumaas itong gross margin nyo. Halimbawa, itong sugar. Kung white sugar kasi, 50 pesos yung price niya per kilo. Pero kung gagamit ka ng brown sugar at yung price nun ay halimbawa 35 pesos per kilo lang. So, ibig sabihin, ayan, tataas yung gross margin nyo. Pwede ka maghanap ng alternative, no? Para mapababa yung cost nyo para eventually tumaas yung gross margin nyo. Pero kapag ka naghanap ng alternative, make sure na hindi masasacrifice yung quality ng product. Baka mamaya naman, katitipid mo naman. Halimbawa, yung condensed milk. Siyempre, masarap yung Alaska, yung Carnation, yung Alpine, yung mga ganong brand, di ba? Kung papalitan mo yan ng ibang brand na medyo mumurahin lang, baka mamaya naman, hindi naman na sumarap yung ice candy mo. Okay? So, hindi natin pinapababa yung cost na bababa din dapat yung quality. Hindi ganun, no? Kung masasacrifice naman yung quality, okay lang yun na ganito na talaga yung cost natin. Okay? Pero kung hindi naman, pwede naman natin siyang pababahin pa. Halimbawa, papaya.
may nahanap ka na supplier or may nakatanim na papaya na pwede mong kuhanin ng mas mura. Halimbawa, kapitbahay mo lang, kakwentuhan mo, 40 pesos lang daw per kilo. O, edi tataas yung gross margin nyo or yung profit. Okay? So, ganun no. Kailangan kasi nating malaman tong product cost per unit para ma-assess natin kung tumutubo ba tayo o hindi. Okay? So, ganun no. Kasi bilang entrepreneur, ulit, dapat tayo ay profit-oriented. Okay? So, kung may tanong ka, magtanong ka lang sa comment section natin. Okay? And good luck. Kayang-kaya nyo itong gawin. Yun lang. Bye-bye.